Eto merong mga nangangarap na naman po mga bossing, Chief Amo Sir, 'no? Nanggagalaitin na naman sila kay Inday Sara Duterte ano. Palibhasa po sa 2028, putok na putok ang pangalang Inday Sara Duterte para maging presidente. So may mga nagsasabi 'no, na mukhang may mai-impeach daw po sabi. Eh, hindi ko na patatagalin po kung sino yung nagsabi niyan 'no. Mukhang may naaamoy daw silang impeachment. So eto na si Mayora na naman, ano, talagang ako huminto na ako ng mga 3 buwan, 2 buwan, 'no, sa pagbo-vlog. Sila tuloy-tuloy pa din at kung makikita mo talagang binasa ko yung mga pinagsasasabi nila dun sa walang kuwenta nilang Twitter, eh, talagang against na against sa government. So, I smell impeachment daw sabi po ni Mayora. Unang tanong ko diyan, papasa kaya sa Senado? Hindi ko pa nababasa yung joint statements of political party leaders, pero ang tanong ko na agad, may sasama kaya ano, papasa kaya sa Senado or whatever. So basahin po natin mga kababayan yung sinasabi nila na ipapa-impeach. Pero bago po lahat 'yan, ang tanong kung sakali 'no, um, hindi umubra itong sinasabi nila, ano naman kaya ang susunod nilang hakbang? EDSA na naman? So mag-e-EDSA naman sila. Tingin mo may sasama o parehas lang po nung kung ano yung ilan ang nakikita natin ngayon na nag-e-EDSA-EDSAhan, ano? Eh, wala na po yung mga ganyang movement at hirap ng maniwala ang tao, eh. So ngayon, sa nakikita ko dito sa mga ginagawa nilang 'to, gusto nilang gibain talaga si Inday Sara Duterte dahil mahirap po, eh. Kung late sila kikilos, sabihin mo ng, 2026, 2025, mga ganyang taon o panahon sila kikilos. Malamang sa alamang po mga kababayan, eh, talagang wala na. Wala ng pag-asa kung sino man yung kandidato nilang, um, gustong ihalal, ano? So, joint statement of political parties, party leaders. As the united voice of the House of Representative o Congress, um, representing all political parties, we collectively express our unwavering support for President Ferdinand Marcos Jr. Initiative for Peace and National Unity, ano? Dahil nga ang pangulo natin sabi, eh, parang gano'n nga, "This historic move marks a pivotal moment in our nation's journey toward lasting peace and sustainable development." Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, yung peace talk na yon, although ako talagang supporter po ako ng pangulo, hindi po ako agree, 'no? Dahil ang mangyayari na naman po paulit-ulit, paulit-ulit na naman po yung mangyayari, ano, peace talk, pagpapalakas, pagka lumakas, rarat-rat na naman, gagawa na naman ng mga masasamang bagay. So, tapos lalakas ang puwersa, mamamatay ang kasundaluhan natin, mamamatay ang mga kapulisan natin, dahil aabuso ulit. Dahil gano'n at gano'n lang naman din ang aanuhin nila, gagawin nila. So yung peace talk talagang hindi po ako approve, eh. Kaya nga yung nakita ko si Inday Sara Duterte na kumbaga may pakiusap siya sa ating pangulo na kumbaga, "Tapusin na 'yan, 'wag ng peace talk." Kasi pa ba gagawin 'yan? Sobrang pagod na ang ating bansa sa kanila, 'di ba? Sabi ni Mandy Esteban, "Magulo na dito sa Congress, kung magsalita ang mga ito ay parang napakalinis nila, especially si Suarez at Pimentel." Sabi po ni Mandy Esteban. So basahin natin yung sunod na yung paragraph. "We acknowledge the diverse perspective and ideologies within our rank, yet we stand together in our commitment, the greater good of the Philippines. This unity in purpose reflects the strength of our democracy and resilience of our nation." Totoo yan, si BBM nagbigay ng way para pumasok lahat ng Dilawan at Makabayan Black, sabi ni Haida Ras.
Hmm, 'to. So, hmm, talagang kahit ano't ano man mangyari ako hindi ako agree diyan sa peace talk na 'yan. President Marcos call for peace transcend political boundaries and speak to the core of our shared values as Pilipino. Eh, yung gano'n naman po, o sige yung values natin, tayo ay, mas gusto natin yung maging mapayapa pero sa mga ganitong grupo, sa mga ganitong tao, tingin niyo po ba nararapat pa? Dahil ang gagawin lang niyan paulit-ulit 'no? Kahit magpaulit-ulit tayo 5 beses hanggang 6 na beses, 10 beses natin sabihin na paulit-ulit lang yung, sistema nila, hindi tayo magsasawang sabihin yan dahil yun po yung katotohanan. Oh, President Marcos called for peace transcend political boundaries and speak to the core of shared values as Filipino. It is a call for understanding, cooperation, and collective action towards a future where every citizen can live in a harmony and prosperity. O, yun nga daw. Pero sabi ko, siguro yan na-apply sa ibang tao pero dun sa mga grupo na ito, wala. Dapat yan, inuubos na talaga eh. Recognizing the complexities and challenges of this peace process, we pledge our support and commitment to contribute constructive to these negotiations. We are united in the belief that through dialogue, empathy, and mutual respect, we can overcome historical divides and build more inclusive and blah, 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 blah. We urge, ito yung panawagan nila, we urge all Filipinos, tayo daw, ano, from every corner of our archipelago to join us in this noble pursuit. It is only through our joint effort that we can turn the aspiration of peace, unity, and progress into reality. Oh. In solidarity, we commend President Marcos for his visionary leadership together as a united House of Representatives as one nation. We look forward to a future marked by peace, unity, and prosperity for all Filipino. Ayan, lumagda. So, yun nakikita nila na dahil nga kumontra si Inday Sara Duterte doon sa isinusulong na peace, eh, iniisip nila may ma-ano na daw, may mai-impeach. Ang tanong, yung panawagan na yun, may sasama kayang mga Pilipino? Agree kaya ang sambayanang Pilipino, 'no, sa ganyan? Ako, ang nababasa ko po mga kababayan, yung mga kapwa nating Pilipino, yun din ang gusto, matapos maubos na, mawalan na tayo ng problema diyaan sa mga taga-bundok na 'yan, 'no? Dahil nakakapagod na din po talaga. Nakakapagod na pagbibigyan mo, um, sasabihin na kumbaga mismong mga taga-bundok na yung mga dating taga-bundok na, ayan, yung nagpapatotoo, 'no, na talagang, walang magandang dulot na sila ay sumama doon sa mga grupo ng ano, um mga NPA, 'di ba? Walang magandang dulot sa buhay nila. Miski nga si Raul Manuel nakita niyo, ano sinasabi, "Kakosa namin 'yan." Oh, siya yung isa sa humihikayat doon sa mga mag-aaral natin, 'no, sa eskuwelahan upang ano gawin nung estudyante, pumanik sa bundok. Sira ang buhay and ano pa, tapos ang ending pa mamamatay, 'no? Sabi ni Mandy Esteban, "No to peace talk." So ako din po, bago tayo magtapos mga kababayan, kung di pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, please do. Iiwanan ko po sa inyo, 'no, para po sa'kin no to peace talk na talaga diyan. Talagang tapusin na, ubusin na, simutin na yang mga 'yan. Muli po ako'y magpapaalam. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.